You are witness to what is happening in this country. Meron ba tayong crimes against humanity na nangyari dito? O kung kasama ako sa tinatanong mo, malaki! Rapid fire! Kalat na po ang balita, mga kaibigan. Former Philippines President Rodrigo Duterte has been arrested the country's former president. Rodrigo Duterte is heading to the Netherlands. Philippine President Rodrigo Duterte has been arrested on an international criminal court warrant. Dumating na yung sandali. Matatapos ang lahat ng bagay. Tandaan ninyo, ang ginagampanan nitong ICC prosecutor na si Karim Khan ay mandate niya yan bilang prosecutor. Hindi totoo yung sinasabi nila, iniintriga nila. Kasi kung walang sasampulan ng ICC, bakit pa may ganyang samahan? Hindi ho ba? Wala naman pala silang gagawin. Ang gusto ninyo, wala silang gawin. Ba't pa sila nandyan? Hindi ba? Ginagampanan nila. Ganyan ang mga foreign countries. Makikita ninyo. Tinutupad nila kung ano yung mandatong ibinigay sa kanila. Hindi nila winawalang hiya ang kanilang pwesto. Kundi sinusunod nila kung ano yung mandate. At siguruhin nila, mga kaibigan, na mapapanagot ang mga gumagawa ng tarahasan. Kaya nga itinayo yan laban sa mga maimpluwensya, mga untouchable sa kanilang sariling bansa. Dinadala nila sa pag-akusa sa ICC, lalo na doon kay Karim Khan, yung prosecutor ng ICC na humahawak ng kaso. Dinadala nila ang usapan sa iba, inililihis nila. Ang pinag-uusapan dito, meron bang krimen laban sa sangkatauhan na naganap sa Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Digongyo habang ang Pilipinas ay miyembro ng Rome Statute. Mga kaibigan? Meron ba o wala? Kasi merong idinulog na mga kaso ron bakit mo sasabihin pinakikialaman ng bansa? Iniiwasan nilang ipaliwanag ang katotohanan. Ginigit nila, hindi na tayo membro niyan umalis nga ang Pilipinas bilang membro sa panahon ni Digongyo nung iniimbestigahan na siya. Kaya siya umalis. Mga kaibigan, pwede ba sa basketball yung pagka hindi ka na makashoot ng bola, ayawan na? Meron kayong laro. Diba may laban? Mga kaibigan, doon nila ngayon dinadala ang usapan para mailihis doon sa katotohanan. At yung sinasabi natin, yun ang katotohanan, yun ang facts. Ito pag-aralan yung mabuti ang mga linya ng mga kampo ni Duterte, mga kaibigan. Yung mga argumento nila, malayo sa putok ng kanyon. Yan ang mga kaibigan, pag-distort sa mga katotohanan para lituhin ang publiko. Lalo na pag mangmang ka, iniisip nila lahat ng tao rito mangmang Iniisip nila wala nang magpapaliwanag dito, mga kaibigan. Inaakusahan niya na nakikialam. Yun ang lumilitaw dito Nanghihimasok ang ICC. Teka muna. Ano sinasabi mo? Magaling ka pa sa Korte Suprema? Korte Suprema, nagsabi na hindi pwedeng talikuran ng Pilipinas ang obligasyon sa International Criminal Court sa panahon
na ang Pilipinas ay miyembro pa sa Rome Statute, mga kaibigan. Sinabi na yan ng maraming legal luminaries. Lalo na, mga kaibigan, yung Rome Statute ay miyembro tayo niyan dati. Bakit mo sila iinsultuin? Hindi yun ang tawag dyan. Yung siya ay nag-a-assert ng authority dito sa Pilipinas. Hindi. Alam nyo kung ano tawag dyan? Ginagampanan niya ang kanyang mandate. Na yan ang hindi ginagawa dito sa Pilipinas ng maraming opisyal. Hindi na ginagampanan ang kanilang mga mandato sa batas, mga kaibigan. Hindi na nila pinapananagutan, kaya inaalis na rin nila pati yung pananagutan, yung accountability, yung pananagutan sa mga consequence ng kanilang mga ginawa na pag-abuso sa kapangyarihan habang sila ay nasa pwesto. Ito namang nangangatog na si De La Rosa nagsalita. Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmina, tanungin kita, ikaw gusto mo harapin yung ganyan kasing kaso na mga foreigner walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Yan ang maglilitis sa'yo? Yan magtatry sa'yo? Harapin mo yan? Opo. Sabi ko, if you have the goods, harapin mo. Harapin ay pag-file kayo dito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC? No, but this is the thing, Senator. May mga nakausap din po kasi kaming mga biktima. Wala na po sila kasing paraan para makamit ang hustisya nila. Kaya daw po sila pumunta at dumulog sa ICC. That is the fact. Carmina, anong wala? Please tell me, can you say to me, point blank, na hindi nagpa-function ang ating judicial system sa Pilipinas? Sige nga, tell me. Huwag niyo sabihin magdramahan, huwag niyo kami dramahan na hindi makakuha ng death certificate. Huwag na. Senator, do you think that... Plain propaganda. Okay, Senator, let's watch her words. We're live on ANC, we're live on air, and a lot of people are listening and watching us. Senator, you stop interviewing me so that I will stop saying these words. No, we do want to interview you. Sino paniniwalain niya dyan? Ang tawag dyan is self-serving. Bakit? Isa siya sa pinapananagot dyan mga kaibigan di tignan natin kung maigigiit nila. Dahil sa mata ng buong mundo, dapat silang managot. Yan ang pagkakaintindi natin. Dahil kung hindi, nagsalita na sana ang mga ibang bansa na miyembro ng ICC. Dahil ginagamit nito ang kanilang kapangyarihan laban sa gobyerno ng Pilipinas. Sana may nagsasalita na ganon. At isa-isa na, ayaw na rin namin dyan kung ganyan. O diba? Meron ba, mga kaibigan? Wala. In principle ay naintindihan nila, mga kaibigan, yung iginigiit na proseso sapagkat yun naman ang nasasaad sa kasunduan. Notorious na kayo ba to sa pambababoy ninyo sa rule of law sa loob ng nakalipas na 6 na taon? Binaboy ninyo ang rule of law dito sa Pilipinas. Walang mga ebidensya katulad si De Lima. Ipinakulong ninyo, wala namang kayong ebidensya. Tinakot ninyo yung mga testigo. Yan ba gumagana? Ang justice system, ang proseso ng katarungan dito sa Pilipinas? Yan ba tinatawag nyong katarungan? Pinagmamayabang nyo pa yan. Mga kaibigan, nakapagpapakulong kayo ng mga tao, pumapatay kayo ng walang accountability sa gumawa ng krimen. Ang daming hunghang, ang daming mangmang ngayon, na akala nila tama yung mali.
O kahit alam nilang mali, ay kumakampi sila sa mali. Mga kaibigan, nakita ninyo, bakit? Nakaka-impluwensya, masamang impluwensya, humihikayat ng karahasan. At yan ang gusto ni Duterte, di ba? Nung panahon niya, kaya nagkaisip yung mga yan eh. Di ba siya nagsasabi, may baril ka? Oh, kumuha ka ng baril, barilin mo yung yung drug addict, ganyan. Oh, sipin mo, nilalagay niya sa kamay ng tao ang proseso ng katarungan. Eh bakit may batas pa tayo? Di ba? Oh, huwag na tayo maglokohan. Mga kaibigan, nanloloko pa kayo eh. Bistado na kayo na pagdating sa panloloko, kayo yung mga manloloko na may kalyo na sa panloloko. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang gabi! Ala Peter Cayetano.